Ngayong buwan na naman ang panahon ng graduation kaya muli nagpapaalala ang DepEd o ang Department of Education. Bawal ang sapilitang paniningil ng graduation fees. Bawal din ang pag-epal ng mga politiko. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, ngayong graduation season, pinapaalala ng DepEd na voluntaryo lang dapat ang mga hihingi nila sa mga estudyante at sa mga magulang. Excited na ang magkakaibigang Christian, Jennifer at Lara. Sa pagtatapos kasi ng buwan, magtatapos na rin sila ng high school. Pero naka-uniform lang daw sila lahat sa graduation ceremony. Masayang-masaya po kasi gusto ko po talaga makapagtapos po ng high school. Okay po sa kanya wala pong babayaran pero gusto po talaga kasi po namin graduate po ng may toga. Kung sakali ba na sabihin, sige, pwede magtoga, willing ka magbayad para doon? Opo, willing po talaga kasi gusto ko po magkaroon ng toga. Iniutos kasi ng Department of Education na gawing simple lang ang commencement exercises at ipinagbawal ang paniningil ng mga di kailangang graduation fees. Maski ang mga Parents Teachers Association o PTA na pinapayagan ng batas na mangolekta ng kontribusyon, kailangan daw siguruhing voluntaryo ang pagbibigay. Mahigpit nating ipinagbabawal ang pagkokolekta ng sapilitang kontribusyon, anumang halaga, whether in cash or in kind sa ating mga mag-aaral. Minsan ang mga hinaing na nakakarating po sa amin ay dahil daw napagkasunduan ng PTA, so obligado sila. Mali po yun. Hindi po ito issue na majority wins. Maski nag-iisa po yung magulang, at hindi siya sumasang-ayon. Mabuti raw na makakatipid ang mga estudyante at mga magulang. Pero para sa graduating students, nababawasan nito ang pagka-espesyal ng kanilang pagtatapos. Sa Batasan Hills National High School kasi, wala nang toga para di na gumastos. Maganda naman po na walang sinisigil. Pero kami po bilang pag-graduate na, gusto naman po namin na may toga, mga ganun. Kasi po, sa mga magulang po namin gusto nila na maranasan po namin na may toga pag graduate po kami. Once in a lifetime lang po yung graduation. Mas maganda pong tignan yung graduation pag may toga. Pwede rin naman daw mag-sponsor ang mga politiko sa graduation fees at dumalo sa seremonya. Pero hindi dapat ito mapolitika ang okasyon. Sagot ng mayor, yung yearbook na tinatawag, sa isa namang pamahalaang lokal, sagot ng mayor yung toga. Pwede rin po yan. They may be allowed to give messages of inspiration, pero ang ating panawagan ay sana po wag mapoliticize ito pong okasyon. Kung may makita kayong sapilitang kontribusyon o pamumulitika sa commencement exercises, pwede ito itawag at isumbong sa DepEd. Jessica, paalala nga ng DepEd dito sa mga estudyante at sa mga magulang ay huwag po kayong matakot na magsumbong sa DepEd sakaling makaranas kayo nito ngang compulsory na graduation fees. Jessica? Okay, pero Mav, kung ganyang pinapayagan yung mga donasyon ng mga politiko, parang malabo yung pronouncement na bawal ang pag-epal pa rin, di ba? Kasi parang binibigyan pa rin sila ng puwang para makapag-epal somehow, di ba? Dahil siyempre, i-acknowledge yun na nagbigay si ganyan ng ganyan, etc. Di ba parang epal din yun? And this is 1 year before the elections, ha? Actually, Jessica, sabi sa atin ng DepEd na partners din kasi nila itong lalo na yung mga local government officials. So nandyan yung congressman, yung mayor, yung mga governor, lalo na sa mga probinsya. At sila, usually, yung mga tumatayo na chairman ng local school board. So kabahagi talaga sila, partners sila ng DepEd dito sa pag-ensure na meron tayong quality education. At kasama na nga dyan yung mga ganito, yung mga graduation ceremonies. Pero ang iniiwasan ngayon ng DepEd na mangyari ay yun ngang umepal in the sense na halimbawa, mabigyan sila ng pagkakataong magsalita sa graduation exercises, ay gamitin nila ito para ma-build up yung kanilang sarili o sabihin kung ano yung mga nagawa nila para dun sa kanilang lugar o lalo na nga yung nabanggit mo, Jessica, na magkaroon ng premature na pangangampanya para dun sa eleksyon sa susunod na taon. Ang gustong i-focus ng DepEd ay kung halimbawa magkaroon ng pagkakataon na tumulong itong mga local officials na ito ay maging inspirational. So kumbaga, maging tulong
na lang ito at sabihin na lang ito dun sa mga estudyante na ito ay tulong sa inyo ng gobyerno at sana ay maging help ito para sa inyong pagtagumpay after nga nitong graduation nito, Jessica? Napaka-broad kasi nung salitang EPAL eh. Parang baka kailangan i-specify ng DepEd ano ang ibig sabihin ng EPAL. Pwede bang umakyat sa entablado yung mga local government officials? Pwede bang i-acknowledge yung kanilang mga donasyon, etc. Mav? Kanina, Jessica, doon sa nakausap natin mula doon sa DepEd, no, sinabi niya na pwede naman, actually, pwede nga magbigay ng speech itong mga local officials na ito, lalo na yung mga tumatayo doon sa kanilang local school boards. Pero yun nga, gaya ng nabanggit ko, Jessica, no, ang iniiwasan nila ay dapat wala ng mga tipong iboto niyo ako, ito yung mga nagawa ko para sa inyo. More of inspirational talaga na ito, nakikita nyo, ito yung katayuan ko ngayon sa buhay at kaya nyo rin itong gawin kung kayo ay makakapagtapos ng inyong pag-aaral. At yun lang daw ang gusto ng DepEd mula dito sa mga politiko. At nakiusap na rin sila sa mga politiko, Jessica, na wag na ngang umepal, wag na maging self-serving. Dahil itong graduation naman, ang bida talaga rito ay yung mga gagraduate na mga estudyante, Jessica. Heto pang isang dapat i-spell out, Mav. Ano-ano ba yung graduation fees na bawal? Absolute ba yan? Paano kung, di ba, may mga expenses talaga na hindi maiwasan? Yung sound system, yung palamuti, dun sa pagdarausan ng graduation. Saan naman kasi kukunin yan ng eskwelahan kung kulang sila sa budget, lalo na for government or public schools? Paano ba yon? Kailan i-spell out nila ano yung graduation fees na yan, Mav? Jessica, dun sa graduation fees, ang mga nakapaloob dyan ay yung diploma, nandiyan din yung toga, yung cap, at kagaya nung sinabi mo, yung mga sound system, yung mga pangdisenyo, at minsan yung yearbook nakapaloob na rin dyan. Pero kagaya nga dito sa Batasan National Hills High School, no, ang nangyari sa kanila ay wala na raw talagang toga. Sinabi nung principal nila na wala na tayong extra expenses para makatipid na rin ang lahat. At ito nga rin yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga sponsorships galing sa mga outsiders o minsan dito na rin pumapasok yung mga PTA na sila na mismo yung nagko-contribute, sila na yung nag-aambagan para mabigyan naman daw ng mas maganda, mas memorable na graduation yung kanilang mga anak. Pero itong graduation fees na ito, no, Jessica, ulitin natin, hindi ito compulsory. So kung ano lang yung mapagkasundoan ng mga estudyante, ng mga magulang nila, pati na rin ng paaralan, yun lang yung kailangan nilang bayaran, Jessica. At kapag merong hindi makabayad, hindi yun paparusahan o hindi yun ibaban dun sa graduation. Naku, Jessica, oo, isa yan dun sa mga pinaka-mahigpit na sinasabi nung DepEd, no, na kung halimbawa ang isang estudyante ay wala siya talagang kakayanan na magbayad noong graduation fee, hindi ito dapat maging hadlang para makalakad siya, makaakyat sa stage at makuha yung kanyang diploma. Kanina nga ang sinasabi ni Asek Umalia, no, halimbawa kasi sa PTA mapagkasundoan ng mga magulang na sige, magkaroon tayo ng toga, magkaroon tayo ng isang magandang programa para sa mga estudyante. Pero halimbawa merong isang magulang na hindi niya talaga afford, wala siyang pera para maibigay. Sana raw, minsan sa mga eskwelahan, ang nangyayari na lang ay yung the rest of the parents, sila yung nag-aambagan para pambayad nung estudyante na walang pambayad. Para kung ganito ang gagawin natin, lahat masaya na pagbigyan yung gusto nila na merong magandang graduation ceremonies, and at the same time, lahat ng mga estudyante ay nagkaroon ng masayang graduation, walang left out dahil lamang wala silang pambayad dito, Jessica. Ayun, mabuti at klaro, Mav. Happy graduation po sa lahat ng mga magtatapos ngayong taon. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.